Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. At buong recite ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Pero ngayon pong araw na ito, umagang to ay ang special Sunday po natin, ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, na ang ating pong sermon ay pinamagatan nating siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Right? So bago tayo lumaot sa ating pong paksa ngayong ngayong gabi ay tayo po'y dumulog sa panalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, na patuloy kaming akayin, O Diyos, na alalahanin ang kamatayan ng aming Panginoong Kristo. At itong pag-alalang ito ng banal na linggo ay nagpapatunay, Panginoon, na ang iyong kamatayan ay mayroong epekto sa mga taong tumanggap sa iyo. Pagkat ikaw ang nagbayad ng aming kasalanan, subalit ikaw ay hindi nanatiling patay, ikaw ay nabuhay na maguli, at siya naming pag-asa sa buhay na wala hanggan. Aming dalangin, Panginoon, sa sariwa, Panginoon, ng banal na linggo, O Diyos, ay aming patuloy na sariwain ang sakripisyo, pag-ibig ni Kristo sa amin. Salamat po, aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Alright? Okay. So, ito pong nakaraan na 1 week natin ngayon, mula po nung palaspas, linggo ng palaspas, hanggang sa linggo ng pagkabuhay. Ito po ay isang salaysay ng pag-ibig at sakripisyo. Sa isang araw ng linggo, habang ang araw ay unti-unting sumisikat sa mga burol ng Jerusalem, isang matinding kasabikan ang bumalot sa mga tao. Hawak nila ang mga palaspas, mga sanga ng palma, at sabay-sabay silang sumigaw, Hosana! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Dumating si Jesus sakay ng isang asno, payak ngunit may dangal. Hindi siya tulad ng mga haring may koronang ginto, kundi hari ng kapayapaan at habag. Sa kanyang pagpasok, tila baga alam ng kalikasan ang kahalagahan ng sandali. Hangin ay tila huminto at ang mga puso ng tao ay nanabik. Ngunit sa likod ng kagalakan, may mga matang mapanuri, mga punong pari at eskriba na puno ng selos at takot.
Sa katahimikan ng gabi, pinlano nila ang pagkakadulo. Dumating ang huling hapunan sa isang silid sa itaas. Sama-sama silang kumain. Hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, isang tanda ng kababaang loob. Doon rin niya sinugo ang kanyang puso. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, isang tipan ng pag-ibig na isusulat sa cross. Sa hardin ng Getsemani, nanalangin siya. Sa labis na dalamhati, tumulo ang pawis niyang tila dugo. Ama, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang masunod. Dumating si Judas, isang halik ang naging tanda ng pagtataksil. Dinala si Jesus sa mga hukom, pinagtawanan, pinahirapan, at hinatulan kahit walang sala. Ang mga alagad ay nagsitakbo at si Pedro'y itinatawa niya ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Ipinasan niya ang krus, mabigat, puno ng sakit at kahihiyan. Tinaak niya ang Via Dolorosa habang ang mga tao'y nanunood. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay nagtatawa. Sa bundok ng Kalbaryo, pinako siya sa krus. Sa gitna ng langit at lupa, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Madilim ang langit, yumugyog ang lupa, at sa huling hininga niya, naganap na. 3 araw ang lumipas, ang libingan ay tahimik, ang mga puso'y wasak. Ngunit sa bukang liwayway ng linggo, isang kababalaghan. Ang bato ay naigulong, wala na siya sa loob. Nagpakita siya kay Maria Magdalena, sa mga alagad, at sa daan patungong Emmaus, buhay siya. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ako'y nabubuhay magpakailanman. At mula sa kalungkutan ng krus ay sumilang ang pag-asang walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang tema po natin ngayon ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Humigit na 2,000 taon na ang lumipas, taon-taon ay ating pong pinagdiriwang ang pagkabuhay na maguli. Ito ang tagumpay ng Panginoon sa kasalanan at kamatayan. Kung kaya nga po sa kasaysayan, ito ay naitala at ito ay patuloy na aalalahanin sa buong kakristyanuhan sa buong mundo. Sapagkat si Kristo na nagtayo ng kanyang iglesia na namatay para dito ay nabuhay na ngang muli. Tunghayan po natin ang aklat ng Mateo, Kabanata 28, talatang 5 hanggang 6, na kung saan ay tinukoy dito ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Kanina ay napakinggan natin ang naratibo ng pagsasakripisyo ng ating Panginoon hanggang sa muli niyang pagkabuhay. At ito sa talatang ito ng 5 at 6 ng Mateo ay matutunghayan po natin. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang lugar na pinaglagyan sa kanya. Ito pong senaryo, itong tagpong ito ay makikita natin na kung saan na ang libingan ay wala ng laman. Naigulong ng bato at yung bangkay ni Jesus ay wala doon. So ito ay nangangahulugan lamang ng ating Panginoon ay muling nabuhay sa mga patay.
hindi siya nanatiling patay. Makalipas sa 3 araw at 3 gabi, siya'y bumangon mula sa mga patay. Kaya itong araw na 'to ng Linggo na pinagdiriwang natin ang, the Lord's Day, ayan ay tinatawag na Resurrection Sunday. At, hindi natin sine-celebrate ang Saturday sapagkat nag-skip na nga sa tinatawag na Resurrection Sunday of our Lord. Alright? Suriin po natin yung talata. Ano po? Ang tanong diyan ay bakit sinabi ng anghel na huwag kayong matakot? Sinabi do'n sa mga babae. Eh, sino ba namang hindi matatakot? Imagine mo yung anghel biglang bumalaga sa'yo na napakalaki na nagliliwanag. Pero ang sabi dito, huwag kayong matakot. Okay? Ng anghel. So ano po ang ating sagot diyan? Ang paglitaw ng anghel po ay isang kamangha-mangha pangyayari na maaaring magdulot ng takot. Sinabi ng anghel na huwag kayong matakot upang alawin at tiyakin sa mga babae na ang kanyang mensahe ay hindi upang takutin sila, kundi upang ipahayag ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. So ano po ang ipinapakita nito? Ipinapakita po nito ang kagandahang loob ng Diyos. Okay? Yung pagdating ng kaaliwan sa gitna ng kalituhan at lungkot. Alright? So kaya huwag kayong matakot. Yun ang mensahe ng anghel. Kasi nga, nabuhay na si Kristo mula doon sa mga patay. Ikalawa, ano po ba ang kahulugan ng sinasabi ng anghel na alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus? Sa tradisyon po ng mga Hudyo, ang isang bangkay po ay pinapahiran nila ng lana o oil para yan ay hindi agad umimpis. Ano? So bahagi po ng kanilang ritual tradisyon na pahiran ng langis. At ito, yung mga babae na dumalaw, lalong-lalo na si Maria Magdalena, ay pagpunta niya doon sa may libingan ay nakagulong na yung bato. At kaya siya ay dali-dali no, na pumunta kay na Pedro para sabihin na nawawala ang bangkay ni Jesus. At para bang lumalabas na merong nagnakaw. Ano? Pero katulad ng kanyang sinabi na siya ay mabubuhay makalipas sa 3 araw at 3 gabi. At dito sinabi ng anghel na alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. So ano po yung ipinapakita ng talatang ito? Ipinapakita nito ang pagkaunawa ng anghel sa layunin ng mga babae, ang kanilang pagmamahal at katapatan kay Jesus kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Imagine mo, no? Namatay na si Jesus, pero ganun na lamang yung kanilang pagmamahal at katapatan sa ating Panginoon. Sa kontekstong ito, kinikilala ng langit ang paghahanap ng mga tapat sa Panginoon. Higit pa rito, inihahanda ng anghel ang kanilang isipan para sa isang mas dakilang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Ikatlo, ano po daw ang kahulugan ng pahayag na wala na siya rito? Siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Punayin po ninyo yung kanyang winika, no? Gaya ng kanyang sinabi. Ibig sabihin, prior pa doon ay sinabi na ni Jesus na siya'y muling mabubuhay. At ito, hinahanap nga siya, no? Pero hindi natin malaman kung bakit ganun ang kanilang reaksyon kung sinabi na pala ni Jesus na siya'y muling mabubuhay. Siguro ang ating makikita dito ay yung kanilang pagkabalisa na nawala yung bangkay.
Pero hindi sila nag-isip na baka buhay na nga si Jesus. Alright? So, ang sagot po natin dito, ito po yung sentro ng Ebanghelyo. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ipinapaalala ng anghel na natupad na ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sariling muling pagkabuhay. Ito po ay patunay na kanyang pagkadiyos at katuparan ng propesiya. Ipinapakita rin ito ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan ng buhay na walang hanggan para sa mga nananampalataya. So, yan po yung kahulugan ng pahayag na yan. Kung kaya nga po tayo na naniniwala, nananampalataya kay Kristo, ay mayroong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Si Kristo ay namatay, napako sa krus, ang ating mga kasalanan ay ibinuhos sa Kanya at siya'y naging makasalanan. Nahiwalay sa Diyos, namatay, inilibing, makalipas ang 3 araw ay nabuhay na maguli. So yan po ang senaryo, istorya ng pagkabuhay na maguli na si Kristo ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Na kung siya ay nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan, gayon din tayo na nananampalataya sa Kanya ay merong tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang pangako ay ang buhay na walang hanggan sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya't ikaw ay mabubuhay na kasama ng Diyos magpakailanman. Yan ang pag-asa ng pagkabuhay na muli ni Kristo. Na kung hindi siya muling nabuhay, tayo po ang kawaawa na naniniwala sa Kanya na wala naman palang buhay na walang hanggan. So sa lahat po ng mga nagtayo ng relihiyon, si Kristo lamang ang nabuhay mula sa mga patay. Si Muhammad ay nanatiling patay. Si Buddha ay nanatiling pa ring patay. So lahat po ng mga founders ng known religion in the world ay mga namatay at hindi nabuhay na maguli. Pero si Jesus na nagsabi na itatayo ko ang aking iglesia at sa ibabaw ng batong ito, ikaw Pedro, okay? Itatayo ko ang aking iglesia at ang gates of hell, ang pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig dito. Yan po ay ang tinatawag na kapanganakan ng iglesia o simbahan. Ito po ay yung mga tao, mga mananampalataya kay Kristo. Tayo po ang tunay na iglesia na mga sumasampalataya kay Kristo. Amen. Now, ang titulo po ng ating mensahe ngayon ay siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. So dito po sa ating paksa ngayong umaga ay huhugutin po natin ang mga practical na application o gamit ng istoryang ito. Ano po? Ito po ay 2,000 taon nang nakakalipas at taon-taon ay sineselebrate ng mga Kristiyano sa buong mundo yung kanyang resurrection. At ngayon, ano ba yung ah, application nito sa atin? Yamang buhay si Kristo. Alright? Ano ba ang dapat nating gawin gaya ng kanyang sinabi? So, mapupuna po natin yung mga alagad ng ating Panginoon na nakabalita, nakakita, nakaalam ng pagkabuhay. Ano ba ang ginawa nila? So ngayon, sa atin namang panahon, ano ba yung dapat nating gawin gaya ng kanyang sinabi? Dahil nabuhay na si Kristo eh. Eh tayo, nagre-recollect na lang. Binabalikan na lang natin yung alala ng kanyang pagkabuhay. Sapagkat si Kristo ay umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Ama, ay siya'y naghahari mula doon
hanggang dito sa lupa. So kung buhay na siya, anong dapat nating gawin? Hindi naman po kailangan na kailangan ba na taon-taon lang nagse-celebrate tayo ng pagkabuhay na muli? Ano ba ang significance nito sa ating buhay, yung kanyang pagkabuhay? So mga kaibigan at mga kapatid, ah, sa totoo ay hindi man natin ma-worry ano po, sapagkat ang pagdiriwang ng pagkabuhay ng Panginoon ay, tila nalalayo sa kaisipan ng iba. Sapagkat ito ay nagiging isa ng, tinatawag na parang holiday o vacation na Resurrection Sunday, mga nasa beach, nasa resort, nasa pasyalan, nasa camping, et cetera, et cetera. Pero ano ba yung dapat nating gawin sa pag-alala nitong pagkabuhay na muli? Okay? So ito po yung mga application na magagamit natin at ito ay, may relasyon dun sa pangyayari dun sa Jerusalem na kung saan inilibing ang ating Panginoon at itong mga alagad na nagpuntahan doon, nakakita ng, pagkabuhay na muli, the first witnesses, na talagang si Kristo ay buhay. So sa atin, ano magiging application nito? Alright? Are you ready? Ano ba ang dapat mong gawin gaya ng kanyang sinabi? Ang una, harapin ang buhay na may pananampalataya, hindi takot. Kaya mapupunan niyo po yung sinabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. So ito pong mga alagad ay natakot ano. So ano man kadahilanan kung bakit sila natakot? Siguro nga dahil sa laki ng anghel na nagliliwanag ay natakot sila. Kaya yung sinabi ng anghel na huwag kayong matakot ay encouragement sa atin din na harapin natin ang buhay na may pananampalataya. Ano man yung sumalubong sa ating buhay, hindi tayo dapat matakot. Okay? So, sa halip na magpaalipin sa takot, lalo na sa gitna ng hindi inaasahan, matutong magtiwala sa Diyos. Tulad po ng mga babae sa libingan, tayo rin ay maaaring humarap o harapin ang mga hindi naintindihang pangyayari. Okay? Kung alam nating kasama natin ang Diyos. Kung kasama natin ang Diyos ay hindi tayo dapat matakot sa mga sumasalubong sa atin mga pangyayari. So doon sa picture na yan na makikita natin doon sa event, na wala yung bangkay ni Jesus doon sa libingan at ang nakita nitong mga babae ay ang anghel, pero kinumport sila, huwag kayong matakot. Okay? So sa ating buhay, application nito ay ano man ang mangyari, ano man ang ating makita o mga hindi inaasahan, hindi tayo dapat matakot sapagkat si Kristo ang merong control sa lahat ng mga nangyayari. At anuman mga pangyayaring yan, yan man ay kalugi, yan man ay pagkawasak, yan man ay sabihin natin na kawalan ng kapayapaan o anumang bagay na nangyayari sa ating mundo, sa ating paligid, sa ating buhay personal, ay huwag tayong magpaalipin sa takot. Kasi yung unknown sa mga tao na hindi kilala si Kristo, talagang merong takot. Pero tayo na nakakilala na kay Kristo, alam natin na siya ay buhay, sapagkat siya mismo nagsabit nangako na hindi ko kayo iiwan ni pababayaan. So, ang encouragement sa atin ay huwag tayong matakot, kundi harapin natin ng may pananampalataya. Naniniwala tayo na si Kristo ay buhay
Kaya tayo kung darating man yung kinatatakutan natin, kamatayan man yan o anumang bagay, ay meron tayong patutunguhan. At yan ay ang makasama si Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen po. Kung kaya nga't sa buhay na 'to na marami tayong mga hindi inaasahan na maaaring mangyari, pero hindi tayo dapat matakot. Sa halip ay manampalataya, magtiwala sa ating Panginoon, sa kanyang mga sinabi. Dahil ang pangako niya, napakalinaw ano, na isasama ka niya sa buhay na walang hanggan, katulad ng winika niya do'n sa isang magnanakaw na naniwala sa kanya, gayon din isasama kita sa paraiso. So yan po yung katiyakan ano po, na kung itong magnanakaw na 'to ay naisama ng ating Panginoon do'n sa buhay na walang hanggan, sa paraiso, tayo pa kaya na nagtiwala, naglilingkod sa Kanya, ay hindi niya maisama do'n sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang dapat nating gawin ay harapin natin, okey, ang takot o anumang bagay 'no, na merong pananampalataya. Ibig sabihin lamang niyan ay ilagak natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga kinatatakutan sapagkat siya ang nag-aalala sa atin. Amen. Alright? So that's number one. Okay, yung harapin ang takot na may pananampalataya. Ikalawa, hanapin si Jesus na may katapatan at determinasyon. Alright? So mapupunan niyo po yung story, ano po. Nung hindi makita ni Maria katawan ni Jesus, talagang naghanap-hanap siya no, sa paligid. And then hanggang ikwento niya to kina Pedro doon sa mga alagad ng ating Panginoon. And then lately, ayun, nagpakita na ang anghel. Sinabi niya, huwag kayong matakot. Alright? So sa ikalawang punto natin na practical ay na dapat natin gawin ay hanapin si Jesus ng may katapatan at determinasyon. So paano natin hahanapan si Jesus, Pastor? Ay nasa langit na siya. Ang paghahanap po kay Jesus ay yung makilala siya. Ibig sabihin ay inaalam mo, inaaral mo yung kanyang mga salita, yung kanyang mga nais sa buhay mo na malaman mo sa kanya kung sino at ano ba siya. Ngayon, kung gagawin natin to na may katapatan, ano po, at determinasyon, ibig sabihin, nagsisikap po tayo na matuto. Hindi lamang po tuwing linggo, ano po. Kaya nga meron tayong Tuesday, Wednesday, and Thursday na devotion. Ayan ay isang uri ng paghahanap sa ating Panginoon na nais natin siyang makilala ng lubusan sapagkat kung hindi mo kilala si Kristo, labis ka talagang matatakot sa buhay na ito. Sapagkat walang katiyakan ng bukas. Pero dahil nga kay Kristo na may kontrol ng lahat, ay hindi tayo dapat matakot. Kundi bagkos ay mas makilala natin siya. At paano mangyayari yun? Yung paghahanap natin ay patuloy tayong nagsasaliksik, nag-aaral, nakikinig, at yun ay tapat nating ginagawa. Amen. Kaya kung tayo ay merong katapatan at determinasyon na hanapin si Jesus, hindi tayo matatakot. Ibig sabihin, naroon na ang pagkakilala mo sa Kanya na ikaw ay magtiwala. Alright? So ano po yung application dito? Ang mga babae po ay nagpunta sa libingan upang hanapin si Jesus. Sa ating buhay, dapat tayong maging masigasig sa paghahanap sa Kanya. Sa anong paraan? Sa pananalangin. Kaya kung tayo po'y patuloy na nananalangin sa Panginoon at ating idinudulog sa Kanya ang mga karaingan ng ating puso, mga kahilingan natin, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan.
At sa pagtitiwala natin, mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya ito pong pananalangin ay isa po sa pinakamabisang paraan ng paghahanap sa Kanya, sapagkat ang Panginoon ay nangungusap sa atin, alright? Sa pamamagitan ng panalangin. Dahil ang Diyos ay Diyos na personal sa atin at siya ay puwede ring mangusap sa atin bilang personal na mga tagasunod ni Kristo. At yan ay nangungusap sa paraan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga kung nagbabasa kayo ng Biblia, yun na yung paraan ng Diyos na kausapin ka niya sapagkat meron siyang mensahe lagi na nais na iparating sa atin kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, meron tayong problema, right? Hindi mo talaga makikita si Kristo sa buhay mo. Hindi naman yung mukha, ano ba sasabihin doon, mukhaan. Makita mo in the spirit, in spiritual things, mga bagay na spiritual na nag-aakay sa iyo, na mamuhay ng may kapayapaan at pagtalima sa ating Panginoon. Kaya yung pagbabasa ng Biblia ay napakahalaga. Kung gaano kahalaga sa inyo ang pagkain na 3 beses sa isang araw, ganon din ang salita ng Diyos na dapat nating pahalagahan. At ikatlo dito, yung pagsunod, application dito. Dapat tayong maghanap sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod. Kasi habang tayo sumusunod sa Kanya, doon natin nakikita ang kalooban ng ating Panginoon ay tama yung kung saan tayo dinadala. Alright? Kung ikaw ay nagpapatuloy na sumamba, patuloy na naglilingkod, alright? Patuloy na nakikinig ng Kanyang mga salita, ay sumusunod ka. Namumuhay ka ng ayon doon sa nais niya para sa iyo. Doon mo siya makikita. Kaya yung paghahanap sa Kanya, sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng Biblia at pagsunod, ay mga instrumento. Alright? Dahil si Kristo ay babalik. Second coming, pero hindi natin alam kung kailan. Ngayon, paano mo siya makikita? Ay mahanap mo siya sa ganitong uri ng mga paraan. Tapat na paghahanap ay nagbubunga ng dakilang pagpapahayag mula sa Diyos. Kapag ikaw ay naghanap, makakasumpong ka. Sabi nga ng Panginoon, kapag ikaw ay kumatok, ikaw ay pagbubuksan. Kapag ikaw ay humingi, ikaw ay bibigyan. Kapag ikaw ay naghanap, ikaw ay makakasumpong. So, laging merong tinatawag na katapatan at determinasyon ang ating paghahanap sa Panginoon. So, katulad itong mga babaeng ito na hinanap nila ang Panginoon, talagang nagtanong sila and then hanggang sa, yun nga, dumating yung anghel at nagkaroon sila ng kapayapaan kasi nabalitaan nila nabuhay si Jesus. Until inabot pa siya ng 40 days and 40 nights dito sa earth bago siya umakyat sa langit. At merong nakakita sa kanya, humigit kumulang mga 500 katao. At yan ay bilang pagpapatunay na doon sa mga naghahanap kay Jesus, nagpakita siya. Pinakita niya ang kanyang sarili na siya'y buhay. Bilang, kumbaga, pagbibigay sa kanila ng kapayapaan, ng kanilang pananampalataya ay hindi na walang kabuluhan. Sapagkat yung kanilang pininiwalaan ay nabuhay. Amen. So, ikatlo, paniwalaan at panghawakan ng mga pangako ni Jesus. Ano ba ang pangako ni Jesus? Napakarami pong pangako ni Jesus. Ang nananampalataya sa akin ay may buhay na wala hanggan. Huwag kang mag-alala. Ano pa? Mga kapatid, napakarami po ng pangako ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay. Napakarami po. Na kung ito ay paniniwalaan natin at panghahawakan, ano kaya ang magiging epekto nito sa ating buhay? Of course, hindi tayo matatakot sa anumang pwedeng mangyari at dumating sa ating buhay na tila ba
Sa ibang tao ay katapusan na ng mundo. Pero sa atin na naniniwala kay Kristo, ito ay isang kagalakan na kung tayo man ay nahaharap sa mga unexpected, sa mga hindi inaasahan, ay hindi na natin katatakutan yan. Alam natin na ang Panginoon ang may kontrol ng lahat na nangyayari sa mundo at lahat na nangyayari sa buhay mo at sa mga nasa paligid mo. Kaya ang dapat mong gawin, paniwalaan at panghawakan yung mga pangako ni Jesus. Gaya ng kanyang sinabi. Ewan ko lang kung nahawakan nila yan. Pero naalala nila yan. Kaya lang, yung na-sense ng anghel na natakot yung mga babae dahil wala yung bangkay. So ngayon, binigyan sila ng comfort. Huwag kayong matakot. At yun ang dapat nating paniwalaan at panghawakan. Na dahil si Kristo mismo nagsabi na siya muling mabubuhay. Alright? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katuparan ng kanyang sinabi. Sa ating panahon, napakarami ring pangako ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Huwag tayong mag-alinglangan. Manalig tayo na tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi sa tamang panahon. Ang sabi niya, siya muling babalik. Ay humigit 2,000 taon na nakakalipas ay hindi pa nabalik si Kristo. At siguro yung nagtatanong ang iba na totoo ba yan? At ito rin ay naging question ng mga nasa sa tiga Thessalonica. Yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. May nagsasabing dumating na si Kristo. Eh bakit hindi natin nakita? Alright? So, maniwala tayo, panaligan natin na tutuparin niya yung kanyang pangako na siya ay magbabalik na muli para kunin ang kanyang mga hinirang. Amen. So, yan po ang dapat nating gawin. Alright? So, mga kapatid, sa araw na ito, narinig natin ang parehong mensahe. Siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hindi po ito kwento lamang na nakaraan, kundi buhay na katotohanang nagbabago sa kasalukuyan. Naway hanapin natin siya, paniwalaan ang kanyang mga salita, at mamuhay ng may pananampalataya. Kung si Kristo ay nabuhay sa mga patay at nagpakita sa humigit mga 500 katao, ano kaya ang pinaka-the best testimony na pwede nating madinig na si Kristo nga ay totoong buhay? May mga eyewitnesses po, ano po, yung mga unang alagad noong 1st century, nakita talaga nila si Kristo. 2,000 taon nang mahigit ang nakalipas. Tayo ba nakita natin si Kristo ng hayagan? Hindi. Pero naniwala tayo na si Kristo na pinako sa krus na tumubos ng ating makasalanan, nalibing, nabuhay na maguli, at nabuhay. Mapalad tayo kasi naniwala tayo kahit hindi natin nakikita. Sapagkat yan ang sinasabi ng mga nauna sa atin na mga alagad ng ating Panginoon na si Kristo ay buhay. At si Juan mismo na nagsasabi nito sa 1 John chapter 1 na siyang nakita namin, narinig, nahawakan ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi si Kristo Jesus. So ang tanong, naniniwala ba tayo sa sinasabi ni Juan? Mga kapatid, ang pinaka-the best testimony na tunay nga na si Kristo ay buhay ay yung nagbago ang buhay mo. Dahil yan, nagpapatunay lamang na ang sinusunod mo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yan po ang pinaka-the best testimony. Change lives, mga buhay na binago. Kaya dati, magiinom ka, ngayon hindi na. Dati sugarol ka, ngayon hindi na. Dati babaero ka, ngayon hindi na. So, ibig sabihin, nag-shift, nag-change ang buhay. At ang buhay mo ay nagiging masaya at punong-puno ka ng pag-asa. At ang pag-asa mo ay na kay Kristo. Yan ang the best
testimony na maririnig natin sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Maaaring sa kasaysayan ay nalaman natin na sinabi ng Biblia, sinabi ng kasaysayan, buhay nga si Kristo. Ang tanong naman sa atin ngayon, buhay ba si Kristo sa buhay mo? Dahil kung buhay siya, nagbabago ang buhay mo. Ngayon, kung hindi nagbabago ang buhay mo, meron tayong malaking problema dyan. Dahil si Kristo na nabuhay na, may pag-asa na tayo sa buhay na walang hanggan. Tayo ngayon, kung tunay na nagbabagong buhay. Kasi yung mga sumampalataya sa Kanya, nagbagong buhay. Pero kung hindi nagbabagong buhay mo, mas magandang tanungin natin ang ating mga sarili kung si Kristo nga ay buhay. No doubt, historically, biblically, buhay si Kristo. Pero sa iyo, sa buhay mo, buhay ba siya? Mga kaibigan at mga kapatid, ito po isang panawagan. Ikaw ba'y natatakot? Ikaw ba'y nalilito? O nawawalan ng pag-asa? Ano bang pwede natin gawin? Kasi yung takot sa damdamin, yung nalilito sa kaisipan, at yung nawawalan ka ng pag-asa, ito po ay nagpapalugmok sa atin bilang mga tao. Na kaya ang ating direksyon sa buhay ay malabo at walang pupuntahan. Isa lamang ang kanyang panawagan. Lumapit ka kay Jesus na muling nabuhay. Hanapin mo siya at iyong matagtagpuan ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong umaga, ngayong gabi, lagi na natin pong sineselebrate ang pagkabuhay na maguli. I pray na hindi lamang sa kasaysayan natin ito natutunan, kundi sa personal nating buhay. Ang nabuhay na Kristo ay nagbabago ng buhay. Kaya kung nagbabago ang buhay mo, buhay si Kristo. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabi ito. Panginoon, aming dalangin namin, Panginoon, na aming mga kapatid na nakatunghay sa gabi ito. Naway nagkaroon ng malalim na pagkaunawa sa pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Kristo, na nawa na patuloy na nananariwa ang pagkabuhay na maguli sa aming mga puso't isipan, na hindi lamang ito isang tradisyon, isang kasaysayan, kundi isang personal na si Kristo ay buhay sa aming mga buhay. Kaya merong pagbabago ang aming buhay. Kaya merong pag-asa. Hindi kami natatakot, hindi kami nalilito, at hindi kami nawawalan ng pag-asa. Sapagkat nasa Kanya lahat ang kailangan namin. Ang tapang, ang tamang kaisipan, at ang pag-asa ay nasa Kanya. Kaya aming dalangin, Panginoon, na sa pag-alala ng pagkabuhay na maguli, ay makita namin ang sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan at katubusan namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright? So, tayo po dadako sa ating tithes and offering. Kung kayo po ay napagpala, pwede po kayong magbigay ng inyong mga kaloob. Care o po sa ating kapatid na Merlinda. Okay? And then, magkita-kita po tayong muli on this coming Sunday. Actually, ating pong Sunday service this coming Sunday ay naka-online po uli kayo. At yung pong message o sermon na aking dadalhin ay nasa Shepperton Presbyterian Church.
So, sa umaga po yan dito ng mga 10 o'clock, pero sa Philippines ay earlier, ano po. Pero yan po ay i-upload, ano po. At hindi lang siguro kayo makapag-live on live dun sa ah, stream ng Shepperton Presbyterian Church, but it will be uploaded later on po. Alright? So ating mga announcement, pag-pray po natin yung ating sponsor, ating mga scholars, ating mga members, pray for our church. Dalayan ko na sa Panginoon na kayo po ay nagpapatuloy at pinapakita natin na si Kristo'y buhay sa ating buhay. Dahil kapag kayo ay huminto na, ang problema natin ay baka namatay na si Kristo muli. Hindi na siya buhay. Right? So, panalangin po natin ang ating tithes and offering. Okay? Lord, salamat po sa gabing ito. Amin dalangin ang mga kaloob. Pagpalayan po ang aming mga kapatid sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang pangangailangan, sa anumang karamdaman nila, O Diyos. Ikaw po ang magpagaling. Aming dinadalangin ang kanilang mga dalangin, O Diyos. Ikaw po ang tumugon. Aming dalangin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa na kami ay maging mga tunay na patotoo ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Alright? So sa pangwakas nating panalangin at bendisyon, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain nawat, ingatan ka ni Yahweh, kabagan ka nawat, subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 God bless you and see you po on next Sunday.